Ako si Lila at sa likod ng bawat ngiti ko ay ang kwento ng isang magulo at makapangyarihang laban sa utang. Sa tabi ko ang pinsan kong si Marla, ang aking kakampi at kasama sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa aming maliit na baryo, kami ang magkasama sa lahat ng bagay, mula sa paglalaro noong kabataan hanggang sa pakikipagsapalaran sa buhay bilang mga adulto. Ngunit isang araw, dumating ang pagsubok na bumago sa aming kapalaran. Nagsimula ang lahat nang biglang magkasakit ang aming ina. Ang mga gastusin sa ospital ay nagpatong-patong at kami lumubog sa utang. Ang mga bill ay dumating na parang walang katapusan at kahit anong paraan ng pag-iipon, tila hindi sapat. Sa gitna ng dilim, si Marla ang naging liwanag ko. Hindi tayo susuko, Lila, ang sabi niya sa akin sa isang gabing puno ng luha. Lalaban tayo. Nagsimula ang aming laban sa pag-a-apply ng iba't ibang trabaho. Isang umaga, habang kami ay nag-aalmusal ng kapeng barako at pandesal, nagdesisyon kami na maging mas matapang. Baka kailangan nating lumuwas sa Maynila, sabi ni Marla habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Doon, mas maraming oportunidad. Hindi nagtagal, kami nasa bus na patungo sa lungsod, dala ang aming pag-asa at pangarap na makabangon. Sa likod ng bus, habang ang mga ilaw ng siyudad ay unti-unting lumiliwanag, naramdaman ko ang pag-aalinlangan. Ngunit sa tabi ko, si Marla ay puno ng pag-asa. Pagdating sa Maynila, kami agad na naghanap ng trabaho. Sa isang maliit na kafe, nakuha namin ang posisyon bilang mga waitress. Kahit pagod at hirap, pinilit naming magtrabaho ng doble para makabayad sa utang. Hindi lang ito para sa aming mga ina, kundi para sa aming kinabukasan. Ngunit sa isang gabi ng aming pag-uwi, may hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, may dalawang lalaking biglang humarang sa amin. Sa amin na lang kayo magtrabaho, ang sabi ng isa. May kasamang nangisi. Mas madali ang pera. Naramdaman ko ang takot na bumalot sa akin. Ngunit sa likod ng aking kaba, si Marla ay nanatili sa kanyang tapang. Hindi kami interesado. Ang matapang niyang tugon habang hinila ako papalayo. Ang gabing iyon ang nagbukas ng aming mga mata. Hindi lang pala hirap sa trabaho ang aming kalaban, kundi pati ang mga taong gustong samantalahin ang aming sitwasyon. Ngunit hindi kami papayag na bumagsak muli. Mas magiging matalino tayo, Lila, ang sabi ni Marla habang kami naglalakad pa uwi. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa mga susunod na araw, nagkaroon kami ng ideya na magtayo ng maliit na negosyo. Sa tulong ng mga natutunan namin sa kafe, pinili naming magbenta ng mga lutong bahay na pagkain. Isang simpleng panimula, ngunit punong-puno ng pag-asa. Sa bawat benta, unti-unti naming binabayaran ang utang. Ang bawat hakbang ay parang paghinga sa gitna ng tubig, unti-unting umaahon. Ngunit sa isang umaga, habang abala kami sa aming maliit na kusina, may isang tawag na dumating. Ang tawag na iyon ay mula sa isang taong hindi namin inaasahan. Sa kabilang linya, ang boses ng isang makapangyarihang tao na may alok, isang alok na maaaring magbago sa aming buhay. Ngunit ang alok na iyon ay may kapalit at ang kapalit na iyon ay maaaring magdulot ng panibagong problema. Sa puntong iyon, nakatingin kami ni Marla sa isa't isa. Nag-iisip kung ano ang aming gagawin. Kung tatanggapin ba namin ang alok na ito o patuloy na lalaban sa aming sariling paraan. Ang desisyon na ito ay maaaring ang susi sa aming tagumpay o sa aming pagkabagsak. Ano ang aming pipiliin? Ang unang bahagi ng aming laban sa utang ay parang paglalakad sa isang madilim na kalsada na walang kasiguraduhan kung saan patungo. Ako, si Liza, at ang pinsan kong si Carla ay sabay na nalugmok sa utang dahil sa hindi inaasahang mga pangyayari sa aming buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami nawalan ng pag-asa. Ang pangarap namin na makaahon sa hirap ay nagbigay sa amin ng lakas na bumangon
at magsimula muli. Sinimulan namin ang aming paglalakbay sa pamamagitan ng paglikha ng isang plano. Naglaan kami ng oras sa pagtitipon ng lahat ng aming mga pagkakautang, mula sa utang sa credit card hanggang sa mga pautang sa bangko. Hindi madali ang proseso. Kailangan naming harapin ang mga numerong nakakatakot at tanggapin ang katotohanan na kami ay nasa malalim na hukay. Pero kasabay nito ay ang pag-usbong ng determinasyon sa aming mga puso. Carla, alam mo ba kung gaano tayo kautangan? Tanong ko sa kaniya habang nagbibilang kami ng mga resibo at billing statements. Opo, Ate Lisa. Pero hindi ito ang oras para panghinaan ng loob. Kaya natin to, sagot ni Carla na may nangiti sa kaniyang mukha. Ang kaniyang tiwala ay nakakahawa at sa kabila ng aming sitwasyon, naramdaman ko ang init ng pag-asa sa aming mga paligid. Isa sa mga hakbang na ginawa namin ay ang pagliit ng aming mga gastusin. Pumili kami ng mas murang mga pagkain, sinuspinde ang mga subscription na hindi naman kailangan, at nagbenta ng mga gamit na hindi na namin ginagamit. Hindi ito madali, lalo na't sanay kami sa mas maginhawang pamumuhay. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matibay ang aming determinasyon. Bukod sa pagliit ng gastos, naghanap din kami ng mga paraan para kumita ng dagdag na pera. Nagdesisyon si Carla na magtayo ng maliit na online shop kung saan binebenta niya ang mga handmade accessories. Ako naman ay nag-aral ng digital marketing at nagsimula ng freelancing gig. Ang mga extra income na ito ay unti-unting nakatulong sa pagbayad ng aming mga utang. Sa gitna ng aming pagsusumikap, may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nasa maliit kaming apartment at abalang-abala sa paggawa ng mga accessories si Carla habang ako naman ay nakatutok sa computer, sinusubukang makipag-coordinate sa mga kliyente. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Carla na may hawak na papel. Ate Liza, tingnan mo to. Sabi niya sabay abot ng papel sa akin. Nakasulat doon ang listahan ng aming mga utang at sa ibaba, isang numero na hindi ko akalaing makikita ko sa ngayon, ang kabuuang halaga ng aming mga nabayaran. Grabe Carla, halos kalahati na ng utang natin ang nabayaran. Sabi ko, hindi makapaniwala. Ang aming sipag at tiyaga ay nagbunga na at sa unang pagkakataon, nakita namin ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, biglang may kumatok sa pintuan. Isang estranghero ang pumasok, may suot na itim na jacket at mukhang seryoso. Sino kayo? Tanong ko, nagtataka sa biglang pagdating ng bisita. Magandang gabi, ako si Marco, isang consultant sa isang debt management firm. Nais ko lang kayong bigyan ng babala, sabi niya habang inaabot ang isang folder na puno ng dokumento. Nang buksan ko ang folder, nakita ko ang mga papeles na nagsasabing may isang malaking pautang na hindi namin alam na may utang pala kami. Ang halaga nito ay higit pa sa lahat ng utang na nabayaran na namin. Carla, paano ito nangyari? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aming nabasa. Hindi makasagot si Carla at ramdam ko ang kaba sa kaniyang mga mata. Ang buong mundo ko ay biglang umikot at sa sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang bigat ng aming sitwasyon. Isa na namang balakid sa aming laban. Hindi ko alam, Ate Lisa, pero kailangan nating malaman kung sino ang may kagagawan nito, sagot ni Carla. Ang pag-aalala ay kitang-kita sa kaniyang mukha. At sa sandaling iyon, alam namin na may bagong laban na naman kaming haharapin. Ang pagkakataong ito ay nagbigay sa amin ng panibagong hamon, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo kami naging determinado na labanan ang mga pagsubok. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang bagong utang na ito, pero alam namin na ang pagkakaisa namin ang magiging susi sa aming tagumpay. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi namin alam na ang kasagutan sa aming problema ay nasa mga kamay ng isang tao na hindi namin inaasahan na magiging bahagi ng aming kwento. Sa susunod na bahagi,
Masusubok ang aming lakas at tatag sa harap ng hindi inaasahang pagsubok, at ang twist na ito ang magbibigay daan sa aming inaasam na kalayaan mula sa utang. Sa wakas, matapos ang ilang linggong walang humpay na pagtatrabaho at pag-aalala, nakaluwag-luwag kami ng kaunti ng pinsan kong si Lara. Pero alam naming malayo pa ang aming lalakbayin bago tuluyang makalaya sa mga utang na unti-unting lumulunod sa amin. Sa kabila ng aming mga pagsubok, palaging nariyan ang pag-asa na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang unang sinag ng umaga ay sumilip sa bintana ng aming maliit na apartment habang nagtitimpla ako ng kape. Nakaupo si Lara sa mesa, abala sa pag-check ng kanyang email. Sa isang iglap, nakita kong nagliwanag ang kanyang mukha. Tila may magandang balita siya. "Tingnan mo ito, Ana," excited niyang sabi habang ipinapakita ang email sa akin. Isang mensahe mula sa isang abogado na hindi namin kilala. Sinabi nitong may iniwang pamana ang lola namin mula sa probinsya. Hindi namin inaasahan ito. Ang lola ay matagal nang pumanaw at akala naming wala siyang naipundar dahil sa hirap ng buhay. Pero ayon sa email, may lupa at kaunting halaga ng pera na iniwan siya para sa amin. "Parang panaginip ito," sabi ni Lara, hindi pa rin makapaniwala. "O baka scam lang," sabi ko naman na sinusubukang maging praktikal sa kabila ng aking pag-asa. Pero sa kabila ng aming pagdududa, nagpasya kaming kumontak sa abogado at alamin ang totoo. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap kami ng mga dokumentong nagpapatunay sa pamana. Nang makumpirma namin ang lahat, halos hindi kami makapaniwala. Isang maliit na piraso ng lupa sa probinsya at sapat na pera upang makabayad ng malaking bahagi ng aming utang. "Pwede na tayong makapagsimula ulit, Ana," sabi ni Lara. May luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Ito na ang pagkakataon namin upang makaalpas sa mga pasaning bumabalot sa aming mga buhay. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi pa ring nag-aalinlangan sa akin. Parang may bahagi sa kwento na hindi pa namin alam o nauunawaan. Nang dumating ang araw na kailangan naming pumunta sa probinsya upang asikasuhin ang mga dokumento ng lupa, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Habang nasa biyahe, tila may bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na may mangyayari. Pero pinilit kong itabi ito at ituon ang sarili sa magandang pagkakataon na nasa harapan namin. Pagdating sa probinsya, sinalubong kami ng sariwang hangin at ng mga alaala ng aming kabataan. Naalala ko ang mga araw na naglalaro kami sa paligid ng bahay ng lola. Masaya at walang iniintinding problema. Ngunit ngayon, tila ibang mundo na ang aming binalikan. Habang naglalakad kami patungo sa bahay ng lola, nakita namin ang isang matandang lalaki na tila naghihintay sa amin. Siya raw ang tagapangalaga ng lupa at bahay mula nang pumanaw ang lola. Sa kanyang mga kwento, nalaman naming may isang lihim ang lola na hindi niya nasabi sa amin noon. "May nakatagong bahagi ng lupa na hindi pa naipapakita sa inyo," sabi ng matanda. Dinala niya kami sa isang bahagi ng lupa na puno ng mga nagtataasang puno at malalagong mga halaman. Sa gitna nito, may maliit na kubo. Sa loob, may kahon na puno ng mga sulat at litrato. Mga alaala mula sa aming lola. Pero hindi lang iyon ang laman ng kahon, may isang dokumento na nagsasaad ng isang kasunduan. Ang lupa pala ay may kinalaman sa isang sinaunang kasunduan ng aming angkan at kailangan itong tuparin upang mapanatili ang pag-aari. Ang kasunduan ay nagsasaad na ang sinumang magmamana ng lupa ay kailangang ipagpatuloy ang tradisyon ng pag-aalaga sa mga halaman at pananim dito. Isang bagay na matagal nang kinalimutan ng aming pamilya. Napatingin kami ni Lara sa isa't isa, nagtataka at naguguluhan. Ang inaasahan naming kasagutan sa aming mga problema ay tila naging panibagong hamon. Sa kabila ng kalituhan, may isang bagay na malinaw sa aming dalawa. Kailangan naming harapin ang hamong ito at ituloy ang laban. Hindi ito ang inaasahan natin, pero siguro ito ang kailangan nating pagdaanan.
sabi ko kay Lara. Habang pauwi kami, dala ang mga bagong kaalaman at pananabik. Alam kong mas mahaba pa ang aming tatahakin. Ang pamana ng lupa ay hindi lang pisikal na yaman, kundi isang responsibilidad na kailangan naming yakapin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na natatakot. Ano pa kaya ang mga lihim na nagkukubli sa likod ng mga dokumento? At paano kung hindi namin magampanan ang kasunduan? Sa ilalim ng mga bituin, habang lumalayo kami sa probinsya, ramdam ko na ang laban namin ay nagsisimula pa lamang. Sa gitna ng aming patuloy na pakikibaka sa utang, natutunan namin ni Maya na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Sa bawat hakbang na ginagawa namin para makaahon, tila may bagong hamon na sumusulpot. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin sinukuan ang aming pangarap na makalaya sa utang at makamit ang pinansyal na kalayaan. Isang umaga, habang nagkakapi kami ni Maya sa maliit na kusina ng aming apartment, nagulat ako nang bigla siyang magmungkahi ng isang ideya. Ano sa tingin mo kung simulan natin ang isang online business? Tanong niya, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nagdalawang isip ako saglit. Sa dami ng aming responsibilidad, paano pa namin magagawa iyon? Ngunit sa loob-loob ko, alam kong kailangan namin ng bagong plano para unti-unting matugunan ang aming mga bayarin. Ano ang klaseng negosyo? Tanong ko habang iniisip ang mga posibilidad. Bagong fashion line ate, yung mga damit na pang millennial pero affordable. Tayo ang magdidisenyo at magpuproduce. Sagot ni Maya na tila babuo ang loob. Napaisip ako. Maraming taon na rin ang nakalipas mula nang huli akong humawak sa sewing machine sa ilalim ng gabay ng aming lola. Noon pa man, pinangarap ko nang makapag-design ng sarili kong linya ng damit, ngunit hindi ko ito nagawa dahil sa mga prioridad sa buhay. Paano natin sisimulan? Wala tayong kapital, sabi ko, tinutukoy ang aming limitadong resources. Ngunit si Maya sa kanyang determinasyon ay nag-research at nalaman niyang may mga grants at loan programs para sa mga small business ventures. Agad kaming nag-apply at hindi nagtagal, nakatanggap kami ng pondo na sapat para sa panimula. Ang mga sumusunod na linggo ay puno ng excitement at pagod. Sa araw, nagtatrabaho kami sa aming mga regular na trabaho at sa gabi nagdidisenyo kami ng mga damit. Sa tulong ng mga online platforms, mabilis naming naabot ang aming target market. Nakakatuwang makita ang mga positibong feedback mula sa aming mga customers. Unti-unti, nakikita naming may pag-asa. Ngunit hindi lahat ay madali. Isang gabi, habang abala kami sa paggawa ng isang bagong koleksyon, napansin kong tila ba may bumabagabag kay Maya. May problema ba? Tanong ko, sinusubukang alamin kung ano ang nasa isip niya. Tumitig siya sa akin at nagbuntong hininga. Ate, may natanggap akong email mula kay Tita Lorna. Nagpaparamdam na naman siya tungkol sa lupa na iniwan ni Lola. Nagulat ako. Matagal na kaming hindi nag-uusap ni Tita Lorna, ang kapatid ng aming ina na matagal nang may hidwaan sa pamilya dahil sa mana. Ang lupa na iyon ay matagal nang hindi namin pinapansin dahil sa dami ng problema. Hindi ko alam kung anong gagawin. Patuloy ni Maya, baka may kinalaman ito sa utang. Napaisip ako, ang lupa na iyon ay nasa prime location at kung maibenta namin, baka sakaling makabayad kami sa mga natitira pang utang. Ngunit alam ko rin na hindi ito magiging madali. Maraming legal na usapin at emosyonal na tanong ang kailangang harapin. Kailangan nating pag-aralan ito, sabi ko, sinusubukan pa ring maging matatag. Alam kong isa itong malaking hakbang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi namin maaaring ipagsawalang bahala. Sa kabila ng aming alalahanin, pinili naming harapin ang problema. Nagpasiya kaming kunin ang serbisyo ng isang abogado para masuri ang legalidad ng lupa. Habang nag-uusap kami ni Maya, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga desisyon na kailangan naming gawin. Alam kong hindi ito madali,
Ngunit sa tuwing tinitingnan ko si Maya, napupuno ako ng pag-asa. Isang umaga, habang abala kami sa pag-aayos ng mga dokumento, nakatanggap kami ng tawag mula sa abogado. May nadiskubre ako tungkol sa lupa. Sabi niya sa telepono, isang dokumento na maaring magpabago ng lahat. Napatingin kami ni Maya sa isa't isa, puno ng kaba. Ano ang dokumentong iyon? Paano nito maaapektuhan ang aming sitwasyon? Mayroong lumang kasunduan na nagsasabing hindi ninyo kailangan ibenta ang lupa, kundi maaari ninyo itong ipaupa sa isang korporasyon na gustong mag-develop ng resort. Patuloy ng abogado. Ito ay isang malaking oportunidad. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Ngunit alam ko rin na sa bawat oportunidad ay may kaakibat na panganib. Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Paano kung hindi ito magtagumpay? Habang nag-iisip ako, ramdam kong may bumabagabag sa aking isip, ang twist sa aming kwento. Sa gitna ng aming laban sa utang, isang malaking desisyon ang kailangan naming gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi kami nag-iisa. Sa kabila ng mga pagsubok at pag-aalinlangan, ang aming determinasyon ay ang aming sandata. At doon, sa gitna ng aming pangarap na makalaya, naramdaman ko ang kakaibang tibok ng puso. Isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, isang tinig na matagal ko nang hindi naririnig. Si Tita Lorna may balak bumalik sa buhay namin at isa ito sa pinakamalaking twist na aming haharapin. Ang pag-aayos ng lupa ay hindi lamang tungkol sa utang, kundi sa mas malalim na sugat na dala ng nakaraan. Magiging sapat kaya ang aming lakas para harapin ang lahat ng ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming nararamdaman ang bigat ng aming desisyon na harapin ang utang na iniwan sa amin ng aming pamilya. Ako si Lila at ang aking pinsan, si Mara, ay naging katuwang ko sa lahat ng hirap na ito. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi kami nawala ng pag-asa at patuloy kaming lumalaban para sa aming kinabukasan. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mga dokumentong kailangan namin para sa isang bagong loan application, napansin ko ang isang sobre na nakatago sa ilalim ng mga lumang papeles. Ito ay tila isang liham na matagal nang hindi nabubuksan. Nang basahin ko ang mga unang linya, napagtanto ko na ito ay mula sa aming yumaong lolo, isang taong palaging naging inspirasyon namin. Mahal kong Lila at Mara, nagsimula ang liham. Alam kong malayo ang mararating ninyo at sa inyong pagtahak sa masalimuot na landas, nais kong ibahagi ang isang lihim na matagal ko nang itinago. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano kaya ang lihim na ito? Patuloy kong binasa ang liham habang si Mara ay tahimik na nakikinig sa aking tabi. Sa likod ng lumang aparador sa aking silid, patuloy ng liham, ay may isang kahon na naglalaman ng mga bagay na maaaring makatulong sa inyo. Huwag ninyo itong ipagsabi kaninuman hanggat hindi ninyo natitiyak ang inyong desisyon. Sa pagbasa ko ng mga salitang iyon, nagkatinginan kami ni Mara. Ano kaya ang nilalaman ng kahon na ito at bakit ito itinago ng aming lolo? Agad naming tinungo ang dating silid ng aming lolo. Isang silid na matagal nang hindi nabubuksan simula nang siya'y pumanaw. Sa pagpasok namin bumalik ang alaala ng mga kwentong sinasabi niya tuwing gabi. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit at alikabok, ngunit hindi namin inalintana ito. Ang aming layunin ay ang makahanap ng kahon na binanggit sa liham. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap, natagpuan namin ang lumang aparador. Sa likod nito may isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Nakalak ito, ngunit ang susi ay matatagpuan sa ilalim ng basahan, sa tabi ng aparador, ayon sa liham. Nang buksan namin ang kahon, tumambad sa amin ang isang bungkos ng mga dokumento at ilang alahas na tila may halaga.
Ang mga dokumento na ito ay may kinalaman sa isang lupa na hindi ko naasikaso noong ako'y nabubuhay pa. Sulat ng aming lolo. Ipinapasa ko ito sa inyo ngayon nang sa gayon ay magamit ninyo sa inyong pagbangon. Halos hindi kami makapaniwala sa aming natuklasan. Ang lupaing ito ay tila ang sagot sa aming mga problema. Kasabay ng aming tuwa ay ang pag-aalinlangan. Paano namin ito maipapamahala? Sino ang aming lalapitan upang matiyak na maayos ang lahat? Sa gitna ng aming pag-iisip, isang tawag mula sa bangko ang aming natanggap. Nais nilang makipagkita sa amin upang talakayin ang aming loan application. Ngunit sa kabila ng magandang balita, isang hindi inaasahang impormasyon ang aming narinig. May isang hindi kilalang tao ang nagtangkang i-access ang inyong bank account, sabi ng boses sa telepono. Mabuti na lang at na-monitor namin ang kahina-hinalang aktibidad. Nagkatinginan kami ni Mara, naguguluhan at nagtatanong kung sino ang maaaring may masamang balak sa amin. Sa pag-aalala, minabuti naming i-check ang aming mga online accounts. Laking gulat namin nang malaman na may mga email na naglalaman ng mga banta ukol sa aming natuklasang lupa. Sa kabila ng aming natuklasan, hindi namin alam ang aming susunod na hakbang. Ang banta sa aming kaligtasan ay tila isang malaking hadlang sa aming pag-ahon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang aming determinasyon ay hindi matitinag. May kailangan tayong gawin, sabi ni Mara, na may determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi tayo maaaring sumuko sa ganito lamang. Sa pagharap namin sa bagong pagsubok na ito, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aming isipan. Sino ang may interes sa lupaing ito at ano ang kanilang balak? Sa likod ng takot at pag-aalinlangan, isang bagong pag-asa ang aming nararamdaman. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa aming kinabukasan, kundi para sa karangalan ng aming pamilya. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng aming desisyon. Ngunit sa aming puso, alam namin na ito ay isang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado, hindi kami magpapatalo. Pagkatapos ng ilang buwang pagtitiyaga at sakripisyo, nakaramdam ako ng bahagyang ginhawa. Ang mga araw ng pagkakasunod-sunod na puyat, pagtatrabaho hanggang madaling araw, at paglimita sa mga gastusin ay tila unti-unting nagbubunga. Kasama ng pinsan kong si Lisa, unti-unti na naming nakikita ang liwanag sa dulo ng madilim na lagusan ng utang. Isang umaga, habang nagkakape sa maliit na kusina ng inuupahan naming apartment, napag-usapan namin ni Lisa ang mga plano namin sa hinaharap. Ate, kapag natapos na natin ang lahat ng ito, gusto ko talagang makapagtayo ng sarili kong negosyo. Sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Anong negosyo ang naiisip mo? Tanong ko, interesado sa kanyang sagot. Isang maliit na kafe, tugon niya, yung tipong homey at inviting. Isang lugar kung saan pwedeng mag-relax ang mga tao, magbasa ng libro o makipagkwentuhan lang. Ngumiti ako. Alam kong mahilig si Lisa sa kape at talagang may talento siya sa paglikha ng iba't ibang klase ng inumin. Suportado kita riyan, tiyak akong magiging matagumpay ka. Sambit ko bilang pagsuporta sa kanyang pangarap. Ngunit bago pa man namin maabot ang mga pangarap na ito, kailangan muna naming harapin ang realidad ng aming sitwasyon. Ilang beses na kaming nagkausap ng mga tao mula sa bangko para maayos ang mga overdue na bayarin. Hindi naging madali ang pakikipagnegosasyon, lalo na't halos wala kaming maipangako kundi ang pag-asa na makakabayad sa takdang panahon. Habang abala kami sa aming trabaho, hindi ko maiwasang isipin kung gaano kalayo na ang aming narating mula nang magsimula ang lahat ng ito. Naalala ko kung paano kami halos mawalan ng pag-asa noong una naming nalaman ang laki ng utang na kailangang bayaran. Pero ngayon, kahit papaano, nakikita ko ang pagbabago.
Nakikita kong hindi na imposible ang makaahon. Isang gabi, habang nagre-review ako ng mga dokumento para sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nagdalawang isip akong sagutin ito, pero sa huli ay nagpasya akong i-click ang answer button. Hello? Bati ko puno ng pag-aalinlangan. Magandang gabi, ikaw ba si Ana? Tanong ng boses sa kabilang linya. Opo, ako nga po ito. Sino po sila? Sagot ko, sinusubukang alamin kung sino ang kausap ko. Ako si Mr. Perez mula sa bangko. May mahalaga kaming impormasyon na dapat ninyong malaman. Sabi niya. Napatigil ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano po iyon? Tanong ko habang mong nag-aalala sa tono ng boses niya. May natanggap kaming ulat na may hindi autorisadong transaksyon sa inyong account. Mukhang may nagtatangkang gamitin ang inyong bank details para sa isang malaking loan, paliwanag ni Mr. Perez. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Sinong gagawa nito? At bakit ngayon pa sa panahong pilit kaming bumabangon? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Lalo akong naguluhan nang sabihin niyang kailangan naming pumunta sa bangko bukas para maayos ito. Pagkatapos ng tawag, agad kong tinawagan si Lisa. Liza, kailangan nating mag-usap. May problema, sabi ko sa kanya, pilit pinipigil ang pag-aalala. Nang magkita kami, ibinahagi ko ang lahat ng nalaman ko mula sa tawag. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala. Paano nangyari ito, ate? Ingat na ingat naman tayo, tanong niya, puno ng takot sa kanyang boses. Hindi ko rin alam, pero kailangan nating maging maingat, sagot ko, sinusubukang maging kalmado sa kabila ng sitwasyon. Habang iniisip namin ang mga susunod na hakbang, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyayari ito? Paano kung hindi lang ito simpleng kaso ng identity theft? Sa dami ng pinagdaanan namin, natutunan ko ng magduda sa mga bagay-bagay. Hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko kung may kaugnayan ba ito sa ibang tao sa paligid namin. Kailangan naming malaman ang katotohanan at kailangan naming malaman ito agad. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng pinaghirapan namin ni Liza. Sa dami ng aming pinagdaanan, hindi kami papayag na basta na lang mawala ang aming pinapangarap na kalayaan mula sa utang. Bukas, haharapin namin ang bangko. Pero sa gabing ito, magpaplano kami. Maghahanap kami ng mga posibleng sagot kahit pa ang mga ito ay magdala sa amin sa mas malalim pang problema. Habang iniisip ko ang mga ito, isang bagay ang tumatak sa isip ko. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi kami susuko. Sa bawat kawalang katiyakan, may liwanag pa ring naghihintay. At kami ni Liza, sa kabila ng dilim, ay patuloy na lalaban para sa aming mga pangarap. Sa kinabukasan, harapin namin ang mga bagong pagsubok at baka isang bagong simula. Ngunit sa ngayon, kailangan naming maghanda para sa hindi inaasahang twist na hatid ng aming sitwasyon. Ako si Mia at kasama ko ang pinsan kong si Lila sa isang laban na tila walang katapusan. Matagal na kaming nagkakapit-bisig sa paghaharap sa mga pagsubok na dulot ng utang na iniwan sa amin ng aming pamilya. Sa kabila ng hirap, hindi namin inaalis ang aming mga paa sa landas patungo sa kalayaan. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay buo ang loob na makakaahon. Isang umaga, nagising kami sa tunog ng telepono na tila isang panggising sa aming pangarap. Mia, may magandang balita! Sigaw ni Lila habang hawak ang telepono. Isa sa mga kaibigan namin ang nag-alok ng tulong na matagal na naming hinihintay. Ang kanyang pinansyal na payo ay nagbukas ng bagong oportunidad para sa aming negosyo na matagal na naming pinaplano. Sa gitna ng aming pag-uusap, iniabot ni Lila ang kanyang mga plano. Ito na ang pagkakataon natin, Mia. Kung kaya natin itong simulan, malaki ang posibilidad na makabangon tayo. Tila nagliwanag ang aming paligid. Ang ideya ng pagtatayo ng maliit na negosyo ay hindi lamang nagbigay sa amin ng pag-asa, kundi nagbigay rin ng lakas na magpatuloy. Nagdesisyon kaming magsimula sa pagbebenta ng mga homemade pastries na si Lila ang nagmamaster.
Ang kanyang husay sa pagluluto ang naging pangunahing ambag niya sa aming bagong venture. Ako naman, bilang may background sa marketing, ang naging responsable sa pagpapakilala ng aming produkto sa mas malawak na merkado. Ang aming munting kusina ay naging sentro ng aming mga pangarap. Sa mga unang linggo, nakaramdam kami ng kaba. Marami kaming kinahirap na hamon, mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa pagbuo ng tamang packaging. Subalit ang bawat maliit na tagumpay ay nagbigay sa amin ng inspirasyon. Mia, tingnan mo, ang dami ng orders. Sabi ni Lila na may nangiti sa kanyang mga labi. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat piraso ng pastry ay puno ng aming determinasyon na makaahon. Ngunit, sa kabila ng aming pagsisikap, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Isang hapon, natanggap namin ang balita na ang isa sa aming pangunahing supplier ay nagsara. Paano na tayo, Mia? Tanong ni Lila habang bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ramdam ko ang kanyang takot, ngunit alam kong hindi kami pwedeng sumuko. Kakayanin natin ito, Lila. Kailangan lang nating maghanap ng ibang supplier. Sagot ko na puno ng determinasyon. Sa aming paghahanap, natuklasan namin ang isang lokal na supplier na hindi lamang nagbigay sa amin ng mas magandang presyo, kundi nakatulong din sa amin na mapalawak ang aming network. Ang koneksyon na ito ay hindi inaasahan, ngunit naging mahalaga sa aming pag-unlad. Nagsimula kaming makilala sa aming komunidad at ang aming negosyo ay unti-unting lumalago. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lila sa kusina, naramdaman namin ang isang kakaibang sigla. Mia, para tayong nasa roller coaster. Pero alam mo, ang saya pala kahit papaano, sabi ni Lila habang tinatapos ang isang batch ng cookies. Napangiti ako sa kanyang sinabi, iniisip na sa kabila ng lahat, ang aming pagsisikap ay nagbunga ng hindi inaasahang ligaya. Sa aming paglalakbay patungo sa pinansyal na kalayaan, natutunan namin ang halaga ng tiyaga at determinasyon. Ang bawat hakbang ay naging bahagi ng aming personal na paglago. Sa kabila ng mga hadlang, kami ay palaging nakahanap ng paraan upang magpatuloy. Ang aming negosyo ay naging simbolo ng aming laban at ang bawat pastry na lumalabas sa aming kusina ay puno ng pag-asa. Ngunit hindi namin inaasahan ang twist na dumating sa dulo ng linggong iyon. Isang misteryosong tawag ang natanggap namin mula sa isang malaking kumpanya na interesado sa aming produkto. Mia, hindi ko alam kung totoo ito, pero gusto nilang makipag-meeting sa atin, sabi ni Lila na hindi makapaniwala. Ang kumpanya ay nag-aalok ng isang partnership na maaaring magdala sa amin sa isang mas malaking merkado. Ngunit may isang kondisyon, kailangan naming magdesisyon kaagad. Habang nakaupo kami sa aming maliit na kusina, nararamdaman namin ang bigat ng desisyon na ito. Kung tatanggapin namin, maaaring magbago ang takbo ng aming buhay. Ngunit kung hindi, maaaring mawala ang isang napakalaking oportunidad. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na ang laban na aming sinimulan ay umabot na sa isang kritikal na punto. Habang tumatagal ang katahimikan, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Ano sa tingin mo, Lila? Tanong ko sa kanya, umaasa sa kanyang sagot. Ngunit sa halip na sagutin ako, tumingin siya sa akin na may isang nangiti. Tila ba may alam siyang hindi ko pabatid. At sa puntong iyon, napagtanto ko na hindi lang ang aming negosyo ang nakataya. Ang desisyong ito ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa aming buhay. Isang yugto na puno ng pag-asa at posibilidad, ngunit puno rin ng mga hindi inaasahang hamon. Isa itong cliffhanger na hindi namin inaasahan, ngunit kailangang harapin. Ang mga araw ay tila unti-unting bumibigat sa damdamin ko. Sa tuwing gigising ako, ang una kong naiisip ay ang mga utang na patuloy na bumabalot sa amin ni Carla, ang pinsan kong itinuturing ko na ring kapatid. Pareho kaming lumaki sa simpleng pamilya kung saan ang bawat kusing ay mahalaga.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kami natangay ng agos ng mga pangarap at ambisyon na lampas sa kaya naming abutin. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Carla sa maliit naming kusina, binalikan namin ang mga hakbang na ginawa namin sa nakaraang buwan. Sinimulan naming magsulat ng mga plano, mga hakbang na dapat naming tahakin upang tuluyang makaahon. Sinikap naming palawakin ang aming kaalaman sa pamumuhunan at negosyo. Sa aming mga pagbabasa, natutunan namin ang halaga ng pagtitipid, tamang pamamahala ng pera, at ang masusing pag-aaral bago magdesisyon sa anumang usaping pinansyal. Alam mo, Carla, sabi ko habang tinititigan ng tasa ng kape sa aking mga kamay, hindi ko akalaing darating tayo sa puntong ito. Parang ang hirap bumangon pero nandito pa rin tayo, lumalaban. Tumango siya sabay ng ngiti. Oo, pero tingnan mo itong ginawa natin. Nakabuo tayo ng plano, may direksyon na tayo. Sa mga sumunod na linggo, nagdesisyon kaming maghahanap ng mentor sa larangan ng negosyo. Napag-alaman namin na malaki ang maitutulong ng isang taong may karanasan na sa pagtahak sa daang nais naming puntahan. Sa pamamagitan ng koneksyon at kaunting swerte, nakilala namin si Mang Ben, isang retiradong negosyante na kilala sa kanyang husay sa pagbuo ng mga startup. Sa bawat pagkikita namin, binibigyan niya kami ng mga payo na hindi namin matutunan sa libro. Ibinahagi niya ang mga karanasan, pati ang mga pagkakamali na nagpatibay sa kanyang tagumpay. Unti-unti, natutunan namin kung paano mag-isip tulad ng isang negosyante, kung paano bumuo ng estratehiya na swak sa aming sitwasyon. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, biglang tumunog ang aking cellphone. Si Carla ang tumawag, ang kanyang boses ay puno ng excitement. May magandang balita ako, sigaw niya sa kabilang linya. May investor na interesadong makipag-usap sa atin tungkol sa business plan natin. Halos hindi ako makapaniwala. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng madilim na tunel na aming tinatahak. Hindi ko maiwasang magpasalamat sa lahat ng hirap na pinagdaanan namin. Ang bawat pagod, bawat luha, at bawat sakripisyo ay tila nagkakaroon na ng halaga. Kinabukasan, nagkita kami ni Carla sa kapehan kung saan nakatakda ang aming meeting. Pareho kaming kinakabahan, ngunit puno ng pag-asa. Sa aming harapan ay isang middle-aged na lalaki, si Mr. Season, na may malawak na ngiti. Ipinakita namin ang aming business plan, bawat detalye ay aming ipinaliwanag. Bawat tanong ay sinagot namin ng may kumpiyansa. Sa gitna ng aming presentasyon, naramdaman kong may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay puno ng interes, ngunit may kung anong bumabagabag sa akin. Sa pagtatapos ng aming meeting, nagbigay siya ng isang offer na hindi namin inaasahan. Gusto ko kayong tulungan, sabi niya, pero may kondisyon. Ang kanyang mga salita ay tila isang patibong, isang alok na may nakatagong panganib. Bago ko ibigay ang investment na ito, kailangan ninyo munang isuko ang bahagi ng kontrol sa negosyo. Aniya, sabay tingin sa amin ng may kislap sa mata. Bigla akong kinabahan. Ang offer niya ay parang isang magandang regalo na may kaakibat na malaking kapalit. Nagkatinginan kami ni Carla. Sa isang iglap, alam namin na ang desisyon na gagawin namin ay magtatakda ng aming kinabukasan. Ito ang twist na hindi namin inaasahan, isang cliffhanger na nagbigay ng matinding tensyon sa aming kwento. Paano namin haharapin ang alok na ito? Ito ba ang tamang daan patungo sa aming pangarap? Sa kabila ng lahat ng hirap, ngayon ay kailangan naming pumili. Magpapatuloy ba kami sa kabila ng panganib o babalik kami sa simula at maghahanap ng ibang daan? Sa aming pagpili, alam namin na ang susunod na hakbang ay isang malaking hamon na magtatakda ng aming kapalaran. Napagtanto ko na sa bawat pagsubok, kailangan naming magtiwala sa aming kakayahan, sa aming determinasyon at sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang desisyon ay hindi lamang para sa aming kinabukasan, kundi para sa pangarap na matagal na naming hinahangad.
Sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas, palaging may liwanag sa dulo ng bawat madilim na lagusan. Ako at ang pinsan kong si Lila ay nagpatuloy sa aming laban upang makaahon sa buhay mula sa malalim na pagkakautang. Patuloy kaming naghahanap ng mga paraan upang mapagtagumpayan ang aming sitwasyon, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya. Isang umaga, habang umiinom kami ng kape sa maliit na balkonahe ng aming inuupahang apartment, napag-usapan namin ang mga bagay na hindi pa namin nagagawa. Alam mo, minsan naiisip ko kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Ani Lila na tila nagmuni-muni habang nakatingin sa kawalan. Oo nga, parang ang dami namang pagkakataon na parang nahulog tayo sa bitag ng mga desisyon na hindi natin lubos na naisip. Sagot ko, sabay higop sa mainit na kape. Sa araw na iyon, nagpasya kaming bumisita sa isang workshop tungkol sa financial literacy na inorganisa ng isang non-governmental organization. Ang paksa ay tungkol sa pagbuo ng mga plano upang makabangon mula sa pagkakautang. Marami kaming natutunan, lalo na sa mga estratehiya kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Napuno kami ng inspirasyon at determinasyon na magkaroon ng sariling sideline. Pag-uwi namin, agad kaming nagplano ni Lila. Maganda itong simula, pero kailangan natin mag-isip ng isang bagay na talagang patok sa tao. Ani niya habang nakaupo sa sahig, nakapalibot ang mga papel na puno ng ideya. Naisip namin na gumawa ng mga homemade pastries na maaari naming ibenta online. Pareho kaming mahilig magluto at sa tingin namin ito ang tamang pagkakataon para gamitin ang aming talento. Agad kaming nagsimula, bumili ng mga sangkap gamit ang natitirang budget at nag-bake ng iba't ibang klase ng pastries. Hindi namin maiwasang mag-isip na sana ito na ang simula ng aming pagbangon. Habang abala kaming nagbabalot ng mga produkto, biglang tumunog ang telepono ni Lila. Napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha nang sagutin niya ito. Sino yon? Tanong ko kahit na may kutob na ako na may hindi magandang balita. Si Tita Letty, sagot niya sabay baba ng telepono. May kailangan daw siyang sabihin sa atin. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Si Tita Letty ay ang kapatid ng aming mga ina na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Hindi siya madalas tumawag, kaya't ang biglaang pagkontak niya ay nakapagbigay ng tensyon. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ni Tita Letty. Napansin namin ang kanyang pag-aalala habang kami bumabati sa kanya. May kailangan kayong malaman, panimula niya na para bang may mabigat na pasanin sa kanyang puso. Matagal ko nang alam ito, pero ngayon ko lang na lamang kailangan ko na itong sabihin sa inyo, patuloy ni Tita Letty. Ang utang ninyo hindi lang dahil sa mga maling desisyon. Meron pang ibang dahilan. Sa puntong ito, parehong nag-ulat ang aming puso at isip. Ano kaya ang ibig sabihin ni Tita Letty? Ang inyong mga magulang, bago pa man sila pumanaw, ay may mga iniwan na responsibilidad na hindi ninyo alam. Anya, ang utang na ito ay hindi lamang personal. Ito ay may kinalaman sa negosyo ng pamilya na nabigo. Hindi kami makapaniwala sa narinig. Ang buong oras na ito, ang iniisip naming personal na pagkakautang pala ay bahagi ng mas malaking problema ng aming pamilya. Paano nangyari iyon? Bakit hindi namin ito alam? Tanong ni Lila, halatang nalilito at nagugulat. Sa tingin ko, sinubukan nilang protektahan kayo. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila ito naayos bago pa man sila pumanaw. Paliwanag ni Tita Letty. Ngayon, nasa inyong mga kamay ang responsibilidad na ito. Sa loob ng ilang minuto, nanatili kaming tahimik, nagmumuni-muni sa bagong impormasyong aming natanggap. Nag-uumapaw ang aming isip sa mga tanong at pangamba, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nabubuong bagong pag-asa at determinasyon.
Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang mas malalim na suliranin. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi kami susuko. Ito ang bagong kabanata ng aming laban, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming pamilya na matagal na palang nangangailangan ng tulong. Habang papalabas kami ng bahay ni Tita Letty, nagpalitan kami ng tingin ni Lila, punong-puno ng determinasyon. Kaya natin to, bulong niya sa akin, at sa pagkakataong iyon, alam kong hindi kami nag-iisa. Ngunit hindi ko maiwasang isipin, ano pa kaya ang mga lihim na maaaring lumabas mula sa nakaraan. Sa aming pag-uwi, nakaramdam kami ng kakaibang lakas, isang bagong simula. Ngunit sa likod nito, naroon ang tanong na hindi maalis sa isip. Ano pa kaya ang mga lihim na naghihintay na matuklasan? Hindi ko akalaing darating kami sa puntong ito. Nakaupo ako sa lumang mesa sa kusina, ang mga papel ay nagkalat sa harap ko. Si Ate Lila, ang pinsan kong matagal ko nang kasama sa labanang ito, ay nakatayo sa tabi ng bintana, tila ba nagsusumamong may marinig na magandang balita mula sa labas. May tiwala ako sa iyo, Mia, bulong niya sa akin, ngunit sa kanyang mga mata ay bakas ang pagod at pag-aalala. Alam kong matagal na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing at ako man ay ganoon din. Ang mga pangarap namin, ang magkaroon ng sariling bahay, ang mapag-aral ang mga kapatid namin, ang makalaya sa utang, ay tila mga aninong naglalaro sa isipan namin bawat gabi. Ngunit ngayon, may bago na kaming pag-asa. Isang lihim na kasunduan ang nabuo sa pagitan namin ni Ate Lila at ng matandang si Mang Turing, ang may-ari ng maliit na tindahan sa kanto. Matagal na naming kilala si Mang Turing at siya ang isa sa iilang tao na nagtiwala sa amin sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Isang lumang kaibigan ng aming pamilya, siya ang nag-abot ng kamay noong kami ay halos mawalan na ng pag-asa. Mia, natitiyak mo ba rito? Tanong ni Ate Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Tumango ako habang sinisiyasat ang mga dokumento. Oo, ate. Ito na ang pagkakataon natin. Kapag nagtagumpay tayo, makakaahon na tayo sa utang. Ang plano ay simple ngunit puno ng panganib. Si Mang Turing ay nag-alok na pautangin kami ng sapat na kapital upang makapagsimula ng maliit na negosyo. Ngunit kapalit nito, kailangan naming ipangako ang maliit na bahagi ng aming kita sa kanyang tindahan, isang bagay na hindi basta-basta. Kung magtagumpay, ito na ang magiging tulay namin patungo sa hinahangad naming kalayaan. Habang pinag-uusapan namin ang mga detalye, hindi maiwasang bumalik ang alaala ng mga araw na halos wala kaming makain, ang mga pagkakataon na kinailangan naming mangutang sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang utang na tila ba isang tanikala na hindi namin matanggal-tanggal. Ngunit ngayon, may pag-asa na. Alam kong kaya natin ito, sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Kailangan lang natin ng tiyaga at konting swerte. Ngumiti si Ate Lila, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay may bakas ng pag-aalala. O, kakayanin natin para sa mga pangarap natin. Kinabukasan, sinimulan na namin ang pagsasaayos ng lahat. Inisip namin ang bawat detalye ng negosyo, mula sa pagbili ng mga paninda, pag-aayos ng maliit naming puwesto, hanggang sa pag-iisip ng mga estratehiya para makaakit ng mga parokyano. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang malawak na plano na sa aming paniniwala ay magdadala sa amin sa tagumpay. Ngunit sa kabila ng aming pag-asa, hindi namin maikakaila ang takot na bumabalot sa amin. Paano kung hindi magtagumpay ang aming negosyo? Paano kung lalo lamang kaming malubog sa utang? Isang gabi habang nagbibilang kami ng mga natitirang barya, biglang tumunog ang telepono. Si Ate Lila ang sumagot at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagod na anyo ay naging puno ng pag-aalala. Mia, kailangan nating mag-usap, sabi niya matapos ibaba ang telepono.
Ano ang problema? Tanong ko, ramdam ang kaba sa kanyang tinig. Mukhang may problema si Mang Turing. May hindi siya nasabi sa atin tungkol sa tindahan niya, paliwanag ni Ate Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Naguguluhan, tinanong ko, anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan niyang inilatag sa mesa ang ilang papel na tila mga dokumento. May utang din pala siya sa ibang tao at ngayon ay nagbabanta silang kunin ang tindahan niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kasunduang pinaghahawakan namin ay biglang naging parang isang bitag. Kung mawawala ang tindahan ni Mang Turing, paano na ang aming negosyo? Paano na ang aming pangarap na makalaya sa utang? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang kumatok sa pinto ang isang hindi pamilyar na tao. Isang lalaki na may suot na itim na coat at sa kanyang anyo ay bakas ang pagiging formal at misteryoso. Magandang gabi, bati niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ako si Mr. Reyes at may dala akong balita tungkol sa inyong kasunduan kay Mang Turing. Napatingin kami ni Ate Lila sa isa't isa. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagdating ng estrangherong ito. Ang kanyang presensya ay tila isang bagong dagok sa aming pinagdaraanan. Anong balita? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng misteryo. Mayroon akong alok na sa tingin ko ay hindi ninyo matatanggihan. Sa bawat paglipas ng araw, nararamdaman kong unti-unting bumabalik ang dating sigla ng aming buhay. Sinasalamin ng mga ngiti ni Clara ang unti-unting pag-ahon namin sa kabila ng mga pagsubok. Kung tutuusin, hindi ko inakalang makakamit namin ang ganitong kalagayan. Pero sa determinasyon at pagtutulungan namin bilang magpinsang babae, tila nagiging realidad na ang matagal naming pinapangarap. Minsan, sa kalagitnaan ng aming trabaho, sa maliit na negosyo ng paggawa ng mga pandesal, napapaisip ako sa mga pinagmulan namin. Si Clara matagal nang naninirahan sa probinsya, tahimik na hinaharap ang utang na iniwan ng kanyang yumaong mga magulang. Samantalang ako, laking Maynila, ay bigla na lamang nagising sa katotohanang hindi naligtas ang pamilya sa pagkakautang na dulot ng maling pamamalakad ng aking ama. Pareho kaming nagmula sa magkaibang sitwasyon, ngunit iisa lamang ang aming hangad, ang makalaya sa tanikala ng utang. Sa bawat pagmamasa ng harina, palagi naming iniisip ang halaga ng bawat tinapay na mabebenta. Ang bawat pandesal ay isang hakbang patungo sa aming kalayaan. Sa dami ng mga order na natatanggap namin, hindi namin inakalang ang simpleng ideya ng pagtutulungan ay magiging susi sa aming pag-ahon. Si Clara ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagtitiyaga. Samantalang ako ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng may tapang. Sa kabila ng aming tagumpay, hindi pa rin kami nawawala ng kaba. Alam namin na ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking dagok sa aming nasimulan. Kaya naman bawat galaw, bawat desisyon ay aming pinipilit na pag-isipan ng mabuti. Ang aming negosyo ay nagsilbing tulay upang makabangon, ngunit kailangan pa rin naming mag-ingat sa bawat hakbang. Isang gabi, habang kami ni Clara ay nagbibilang ng kita, bigla niyang ibinahagi sa akin ang isang balita na ikinagulat ko. May balita akong nakuha mula kay Tia Luisa, ani Clara, habang hawak ang isang liham. Mukhang may pagkakataon tayong makapagsimula ng mas malaking negosyo. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong klaseng negosyo? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Isang kaibigan ni Tia Luisa ang naghahanap ng mga magiging supplier ng mga baked goods para sa kanyang bagong cafe sa Maynila. Kung papayag tayo, magiging bahagi tayo ng isang mas malaking merkado. Napaisip ako ng malalim. Ang ganitong pagkakataon ay bihira lamang dumating, lalo na sa mga tulad naming nagsisimula pa lamang.
ngunit kasabay ng kasabikan ay ang takot. Paano kung hindi namin kayanin? Paano kung sa pagnanais naming makaalis sa utang ay lalo lamang kaming mabaon? Subalit, sa likod ng takot ay naroon ang pag-asa. Kung sakali mang magtagumpay kami, malaking tulong ito para sa aming pinansyal na kalagayan. At higit sa lahat, ito ang magiging daan para sa mas maraming tao na makilala ang aming produkto. Sa tingin mo ba kakayanin natin? Tanong ko kay Clara. Umaasang makikita niya ang sigla sa aking mga mata. Palagi naman tayong magkasama, hindi ba? Sagot niya sabay ng ngiti. Kahit ano pa yan, kakayanin natin. Napuno ako ng inspirasyon sa kanyang mga salita. Marahil ito na ang pagkakataon namin para makaalis sa kahirapan at makamit ang pinapangarap na kalayaan. Sa gabing iyon, napagpasyahan namin na susubukan ang oportunidad na iyon. Alam naming marami pa kaming kailangang pagdaanan, ngunit sa tulong ng isa't isa, wala kaming hindi kakayanin. Habang inaayos namin ang mga papeles para sa bagong kontrata, naramdaman ko ang excitement at kaba na magkasabay na dumaloy sa aking katawan. Ngunit sa isang iglap, isang tawag ang nagtapos sa aming mga plano. Clara, may tawag mula sa Maynila, sabi ng isa sa aming mga katulong sa tindahan. Mukhang may problema sa kontrata. Napatigil kami sa aming ginagawa. Ano kaya ang naging problema? Sa kabila ng aming kasiyahan, tila isang pagsubok na naman ang aming haharapin. Habang kami ay nag-uusap, unti-unti kong nararamdaman ang pag-aalala tungkol sa maaaring mangyari. Ngunit sa likod ng bawat pagsubok, alam kong may liwanag na naghihintay. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Kung paano namin haharapin ang bagong hamon, iyon ang aming susubukan. Ngunit isa lamang ang sigurado, hindi kami titigil hanggat hindi namin naaabot ang aming pangarap na maging malaya mula sa utang. Sa pagharap sa bagong hamon, alam kong magkasama kaming haharap sa pag-ikot ng kapalaran. Ano kaya ang mangyayari? Paano namin malalampasan ang bagong pagsubok na ito? Sa bawat takot at pag-aalinlangan, alam kong sa likod ng lahat ng ito, naroon ang pag-asa.